Tanong lang po ito, issue lang ito at karapatan kong itapik at pag-usapan about Vice President Sara Duterte. Sa tingin ninyo, yung attitude, yung ugali, pananalita, kataliduhan, personalidad ni Sara Duterte na ipinapakita at nakita natin sa nakalipas na mga taon mula ng 2022 hanggang sa nakalipas natapos ang 2025. Ngayon ay 2026 na. 2.5 years na lang or 2 years na lang eleksyon na. 2.5 years na lang matatapos na ang term niya at ni Pangulong Marcos Jr. Siya ba ay merong kakayanan, qualification, at totoong pagmamahal sa bayan? At siya ba ay karapat-dapat na maging Pangulo? Maging Pangulo, iba yun. Kasi kakandidato pa. Okay? Issue lang po, walang personalan. Public knowledge dito at sa abroad kung paano siya magsalita, paano siya magpa-interview, paano siya humarap sa media, paano siya humarap sa mamamayang Pilipino. At ang isa pang malalim na tanong, paano siya haharap sa international conference? Paano siya magpa-participate sa mga international events, conference tulad ng APEC, Summit, ASEAN Summit, business meeting, executive meeting, press conference, dialogue sa pagitan ng mga head of state sa international community. Kasi yan ay trabaho, obligasyon ng isang Pangulo, lalo na sa Pilipinas dahil tayo underdeveloped na bansa. Kung yung malalaking mga bansa tulad ng Amerika, ng mga taga-Europe, ng Japan at ng China, nakikipag-ugnayan pa yan sa ibang mga head of state, nakikipag-conference, nakikipag-dialogue. Ay bakit tayo hindi? Yan ay ginagawa na at kayang-kayang gawin ni Pangulong Marcos. Nagawa at ginawa ng mga dating Pangulo ng ating bansa maliban kay Digong Duterte. Dahil si dating Pangulong Duterte namili lang ng mga bansa kakausapin at kakaibiganin katulad ng China. Pero ano nangyari? Bagsak ang imahe natin. Mahina ang ekonomiya natin. Noong mga nakaraan dahil maliban sa COVID, hindi pa natin kaibigan ang mayamang bansa. Chinese government, Chinese community lang ang naging kaibigan during Duterte. Ngayon, sa Marcos administration, independent foreign policy, kinaibigan ang lahat. Pati China kinakaibigan. Pero may limitasyon kasi meron tayong pinapanindigan sa West Philippine Sea. Yun ang tamang approach. Kaibigan natin sa business at ibang aspeto. Pero sa issue ng karapatan sa West Philippine Sea, pinaninindigan ng kasalukuyang gobyerno na atin ito. Iyan ang tama. Kaya tayo ay sinusuportahan ng malalaking mga bansa sa North, Central at South America dahil tayo may paninindigan sa West Philippine Sea. Okay? At kaya ni Pangulong Marcos na makipag-dialogue, makipagsabayan, mag-speech, magsalita sa harap ng head of state sa buong mundo at sa international community. Yan kasi trabaho ng isang Pangulo. Ngayon, si Sara Duterte na gustong maging Pangulo, actually gusto nga ng mga DDS, agawin na nila kay Pangulong Marcos ang posisyon. Gusto rin ni Sara Duterte na magpresidente na ngayon pa lang. Paano yan pag dumating yung gano'n? Kaya ba niya? Kakayanin ba niya? $1 million question. Ewan ko sa inyo kung ano yung masasabi niya. Pero hindi ko naman sinabi na siya na yung magiging presidente. Malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Kasi mag-i-eleksyon tayo sa Mayo ng 2028. Kailangan pumili, maging marunong
ang mga Pilipino kung sino ang karapat-dapat. Si Sara masyadong maingay, ang kailang kampo masyadong maingay, nagmamadali. Ang piling sila ang gustong pumalit. Ang piling sila yung karapat-dapat pumalit. No, nagkakamali. Pag malinis ang eleksyon, tamang eleksyon, malinis na halalan, at nagising ang mga Pilipino, hindi siya nakakasiguro. Kahit sinong maging kandidato, yan ay magiging kalaban niya at lalaban sa kanya. Ito mang magiging kandidato ay pro-Marcos or hindi kaalyado ni Pangulong Marcos, ako naniniwala yun ang dapat suportahan. Lalo na kung merong sapat na kaalaman, kakayanan, pang-international ang galaw, professional at totoong maka-Pilipino. Ito man ay manggagaling sa Tiklawan-Dilawan, kung sino man yan, o ito ay kandidatong tutulungan ni Pangulong Marcos na gustong pumalit sa kanya, sino man yan, siguradong merong kakayanan, pang-national, pang-international ang standard. So, ang paglalabanan sa 2028, hindi pangalan, hindi pasikatan. Ang pag-usapan at dapat ay alamin ng mga Pilipino, kakayanan. Kakayanan, napakahalaga nun. Huwag tayong tumingin sa kasikatan, lakas sa tao, hindi yun. Kahit mahina sa tao, pero may kakayanan, yun ang kailangan nating i-develop na tulungan para maghawak ng kapangyarihan. Hindi yung kasikatan, hindi yung kampihan. Hindi. Kampihan na ang layunin ay hawakan lang ang kapangyarihan kahit kulang sa kaalaman at kakayanan. Delikado po dyan. Nakataya ang kinabukasan ng lahat ng Pilipino sa susunod na 6 na taon. National security, internal, external security, foreign policy, West Philippine Sea, at marami pang iba. Just imagine, wag naman sana, pag tayo naglagay ng presidente na hindi kayang makipag-dialogue sa international community, hindi pwedeng makipag-dialogue, makapagsalita ng diretso sa harap ng head of state sa buong mundo. Pangalan, pagkatao ng mga Pilipino ang nakataya doon. Kaya tayo. Alam ba nyo sa kasalukuyan, mataas ang respeto ng international community sa mga Pilipino, hindi lang sa mga manggagawa. Kasi alam nilang matatalino, magagaling ang Pilipino. Kaya ang expectation nila, ang ating nagiging Pangulo, dati at mga susunod na Pangulo at kasalukuyang Pangulo, pang-international. Yun ang kanilang expectation, yun ang kanilang paniniwala. Kaya pagka naglagay tayo nang hindi kayo makipagsabayan, pang-international, babagsak yung ating pagkakatao at imahe bilang Pilipino. Nakuha ba ninyo? So, maging marunong ngayon pa lang, aralin natin. Maging mapaghanda ngayon pa lang, mamili tayo na pwede nating ilaban ang sabayan. Huwag yung bahala na, delikado yan.